Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most and the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan nga nakamonitor karon sa tuang Facebook live streaming, kanyong tanan mabugnaon nga kahaponon. Adlaw karon nga Lunes, petsa 22 sa bulan sa Agosto, tuig 2022. Sa ngalan sa natibok ang persa sa Angel Broadcasting Online streaming services, ako inyong tagapagbalita, Angel Patrol numero 1, Ryan Nasiricol Molo, mga ka-Angel. Ato sa pagpanimbaya mga ka-Angel ngadto sa tuang mga kaigsuunan nga wala para ka monitor sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone. Paki-follow lang mga ka-Angel sa tuang official nga Facebook page ang Angel Broadcasting Online. Labi na usab sa 80 ka barangay nga naglangkob ning Nakbayan sa Cagayan de Oro. Ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka makomponen city ang Hingoog ug ang El Salvador City. At sa pagpanimba sa mga ka-Angel sa tuang program in charge, Angel Rose Kiachundidia. At ang news writer Angel Sian Sulugan. Tuang mga reporters tutong Sambas, Efren Lucia, Jory Villar, John Baring, Richard Torres Tumampos o Josue Denya, Ayan Philip Zia. Live broadcast kita mga ka-Angel kung asa kita nahimutang diri sa Door 4, Pedro Tarok Pactul Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Oras karon mga ka-Angel, ano na kita sa 12 minutos. Sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Mga ka-Angel sa tuang mga ulo sa mga balita. Una nga balitang lokal, statistic and kinetic display and peace concert sa Fort ID ipahigayon. Samtang sa lain na to nga balitang lokal, dulan 14,000 nga syabo diin na kumpiska sa joint bypass operation. National news, oil price hike ipatuman sa Martes. Secretary Angeles naka-recover na gikan sa sakit nga COVID mga ka-Angel. Balitang OFWs giingon. Nahimong markado sa partisipasyon
ni Lazo sa pagsulod sa US Capitol mga ka-angel. Sa walos sa balitang OFW, walis tambo man nalakip sa mga miatake sa US Capitol, gihukmang mapreso. Sa balitang sa international news, 4 ang patay nakulatahan sa natabunang simbahan sa Iraq. Samtang sa balitang sports, NBA superstar nga sila Kyrie Irving o Kevin Durant dili buhian sa Brooklyn Nets. Samtang sa balitang espesyal, pinakadakong estatwa nga gama sa balon. Sa balitang showbiz, Bianca King malipayong gibalita ang pagbuntis. Mukha na mga ka-angel ang itong mga headlines at mga balita. Standby mga ka-angel kay mga inubuhi sa ta. Ato sa ilabay sa pikas tabak alang sa mga duga nga pahinomdom. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, Grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Kaya opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City.
Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana kini himutang sa Porok 5 National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kaya pa ito mga ka-angel, diri sa itong programang Angel News of Patrol Afternoon Edition. Diri ta mga ka-angel sa una na to nga balitang lokal. Nunod sa selebrasyon sa Cagayan de Oro City Higalaay Festival karong bulan na Agosto tuig 2022 o kabahin sa ika-52 katuig nga anibersaryo sa 4th Infantry Diamond Division. Giimbitar nila nga musaksi sa ipahigayon nila nga static and kinetic display and peace concert diha sa Centrio Ayala Mall, Cagayan de Oro City. Gikan sa Agosto 23 hangtod 25 karong tuiga. Ang mga konserto mao ang 4th Infantry Division Combo, samtang dunay mga Philippine Army Recruitment Booth, Philippine Air Force Booth, Philippine Coast Guard Booth o Philippine Army Reservist Recruitment Camp Evangelista Station Hospital Booth, Special Operation Command SOCOM, and Enlisted Women Mock Detachment, display of acquired army asset and capabilities ug daghan pa. Nakip ang 4th ID sa usa ka civil military parade nga gi-organize sa local government of Cagayan de Oro City sa Agosto 27 tuig 2022 karong Sabado. Oras mga ka-angel, 20 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Dito sa laing nga balitang lokal dinhis sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Malampuson nga nasikop sa City Drug Enforcement Unit kon CDEO. Kauban ang City Intelligence Unit kon RMFB 10 nga giila ang mga top 5 PDEA, PNP, Wastless, Human. Ipahigayon ang bypass operation diha sa Pag-asa, Bolonsuri, Barangay Kamaman-an ning Dakbayan. Naila ang suspek nga si Angelito Balaba, Yankee Dumapias, Hamtong Minyo ug Mag-uma og residente sa Disgotang Dapit. Napalitan ang suspek usa ka sachet nga suspected jobo sa kantidad nga 300. Lakip nga nakumpiska og 4 ka sachet nga suspected jobo, identification card ug LTO driver's license. Paglapa sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong atubangon ngadto sa mga suspetsado. Sa balitang nasyonal, abiso sa mga motorista human ang sunod-sunod nga oil price rollback. Lauman og mga adlaw Agosto 23 ang taas presyo sa produktong petrolyo. Matod sa Philippine Shell Petroleum Corporation, ana sa 0.70 per liters ang madugang presyo sa gasolina o 2.60 kada litro sa diesel o 2.80 sa kada litro sa kerosene. Oras mga ka-angel, 22 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Rita sa laing balitang nasyonal. Balik trabaho na si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Human makarecover kini sa COVID-19 og makumpleto ang required days sa iyang isolation. Matod kay Angeles, negatibo siya sa makatakod nga sakit base sa resulta sa iyang RT-PCR test. Niadtong Agosto 15 gianunsyo sa Press Secretary nga nagpositibo siya sa COVID-19.
Samtang gipahinumduman sa Malacañang sa mga mukuha og educational aid gikan sa Department of Social Welfare and Development nga padayon misunod sa health protocols kontra sa COVID-19. Gihangyo ni Cruz Angeles nga hangtod pwede online appointment na lang ang himuon sa pagkuha og assistant sama sa una nga gipanawagan sa DSWD. Balita sa laing nga balitang OFW. Gihukman sa US District Court nga mapriso ang 45 ka adlaw ang Pinoy nga gibansagang walis tambo. Kalakip mga nagprotesta kaniadtong Enero 6 sa malibang tuig og miatake sa US Capitol. Nasikop ni adto nga Mayo sa maging tuig si Kenny Brian Lazo sa iyang balay sa Norfolk, Virginia. Misulod siya sa plea bargaining agreement kalabot sa gitubag niyang kaso nga misdemeanor. Lakip ni Lazo sa mga taga-suporta si kanhi US President Donald Trump nga nasuta sa Federal Bureau of Investigation nga illegal nga misulod sa US Capitol gawa sa misdemeanor. Nagatubang sad si Lazo sa kasong sexual battery of a child sa Virginia nga nahitabo sa pipila ka bulan human ang insidente sa US Capitol. Oras mga ka-angel, 25 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Rita sa balitang international. Padayon ang gihimong retrieval operation sa mga otoridad sa Iraq. Human ang nahitabong landslide nga miigo sa usa ka site sa Muslim shrine sa Karbala province. Sigaw ni Civil Defense spokesperson Nawaz Sabah Shakir nga dunay hangtod sa 8 ka tawo nga natabunan samantang anak kini sa sulod sa Katarat Al-Inam Ali Shrine. Unang naluwas na sila sa tulo ka bata gikan sa natabunang simbahan. Isiguro ni Iraqi President Barham Salih na himuon ang tanan nilang mga na-rescue nga makaya para maluwas ang mga natabuna nga biktima. Giingong tungod sa init nga panahon, hinungdan bigday ang mga bata nga nakapalibot sa shrine. Oras 26 minutos na nakalabay ang alas 4 sa hapon. Dito sa balitang sport sa mga ka-angel. Dili buhian sa Brooklyn Nets ang ilang mga NBA superstar. Kasila Kyrie Irving o Kevin Durant. Inibisan sa midaghang fans nga nagatang kung hingpit nga pasagdan sa team ang duha ka atleta nga mupirma og kontrata sa uban niyang team. Nasayran nga mikatag karon sa social media nga planong mobalhin si Irving sa Los Angeles Lakers. Human siya nga makitang nag-ensayo kauban ang mga players sa Lakers. Matod sa management sa Brooklyn Nets, dapat nga dunay unang susama kamaayo si Irving sa pagdula nga makahatag og dakong impact sa team. Standby mga ka-angel sa tong pagbalik, balitang espesyal pinakadakong estatwa nga gama sa balon. Samtang sa balitang showbiz, Bianca King malipayong gibalita ang pagbuntis. Mukha na mga ka-angel tangiw niya sa tong pagbalik kay mga nabuhi sa mga ka-angel. Alang sa mga dugang pahinomdom. Standby mga ka-angel. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City.
Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Hello opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag ganyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369.
Padayanta mga kainlo diri sa programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Dito mga ka-Angel sa lain na to nga balitang espesyal. Usa ka lalaki sa Salt Lake City sa Utah ang nag-inusara nga mimugnag usa ka estatwa gama sa balon nga dunay taas nga 50 feet. Kini dunay murag robot ang mihimo og higanteng estatwa og gama sa balon nga si John Reed. Gihimo niya kini sulod sa 42 nga oras. Nahimong inspirasyon niya ang mga robot gikan sa pelikulang Transformer sa sobrang kadako sa iyang gihimo. Miabot sa 4,302 ka balon ang iyang nagamit. Dili kini nasulod sa convention center kung asa kini niya gimugna. Hinahanglan niya nga biyaan ang pipila ka party niini ug mugnaon pag-usab aron paluparon ang higanteng robot gikan sa pagkatindog. Duha ka dekada na nga gihimo kung unsa ang mga hugis ug hulagway gikan sa balon. Si John hinungdan nalipay siya nga nakamugnag usa ka obra nga naitala isip usa ka world record. Pero bisan sobra niya nga gipasigarbo sa iyang nahimo, milaom si John nga dunay uban nga mga pagsulay nga malampuson nga malampasan ang world record nga naitala niya. Matud sa iyaha, malipayon siya kung madugay og 3 ka 4 ka bulan ng iyang naitalang world record. Usa ka sining para kay John ang pagmugna sa mga butang gikan sa balon og dili usa ka kompetisyon. Hinungdan walay problema sa iya kung dunay uban taong gustong muilog sa iyang titulo. Oras mga ka-Angel, 35 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Direta sa balitang showbiz. Malipayong gibalita ni Bianca King ang kinibuntis na. Sayang social media gi-share ang pagkadako siyang tiyan nga mao'y unang anak nila ni Ralph Wintel. Say-say pa niini nga dunay nga dugay na nila gipaabot ang pagbuntis. Nagplano sila nga upailalom siya sa in vitro fertilization on IVF hangtod nga moabot ang wala gilaumang pagbuntis. Sa nakalabayang tuig gikasal ang duha sa Sydney, Australia. Dire na human mga ka-Angel ang ato ang pagbalita sa Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Standby sa ta mga ka-Angel kay ato sa paminahon si Attorney Robin Arcanoy alang sa iyang perspective. Standby mga ka-Angel kay babalik ko dili madugay. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Wala naman tingali tao nga dili makasabot kung unsa ang OFW. Kung doon na kita'y membro sa pamilya o kahigala nga mahatagan og higayon nga makatrabaho sa laing nasod, dako gyud ang atong kadasig para kanila o para sa pamilya. Damguhon na dayon ang mga kabulahanan nga maato tungod sa ilang kakugi o tungod sa ilang salapi nga mapadala dinhi. Dili gasulod sa atong utok kung unsa ang kalisod nga ilang antuson, nga bisan sila mismo dili makapangandam sa unsay matagbuan ug unsay mahitabo didto sa halayo. Ang pag-OFW o Overseas Foreign Worker, bisan pa kung magtrabaho ka para sa isa ka negosyo, hospital, construction, barko, panimalay ug uban pa,
Kini dili gyud sayon. Ang desisyon sa pagbiya sa pamilya ug sa nasod para nga apason ang mas dako nga sweldo, gadala og kalipay ug kasakit. Subayon ta ang unsay dalan nga gaagion sa atong mga OFW. Sa pag-apply pa lang daan og trabaho dito sa gawas, daghan kanila moagi og recruiter. Sa kadaghana, matinud-anon man ang atong mga recruiter tungod kay maobaya sab kini ang ilang panginabuhi. Pero duna gyoy pipila ka lugas nga mangingilad sa aplikante ug modagan dala ang gibayad kanila nga gihaguan in town o kaha inutang man gani. Magbayad na ang aplikante sa recruiter dinhi pa lang kay kinahanglan man i-process ang papeles. Walay labot kini sa pagkuha sa pasaporte nga gikan sa bulsa sa aplikante ang gasto. Unya duna pay mga papeles ug mga sertipiko nga kinahanglan. Ang lumalarga, magparehistro sa opisina sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration ug sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang mga buhatan nga gadumala sa mga Pinoy nga trabahante didto sa laing nasod. Balikan ra nato kini nga mga buhatan sa pagtuki didto na sa laing programa. Sa pagkakaron ang atong istoryahan ang kaagi ug kabutang sa atong mga OFW. Ang atong mga OFW dili man makapanimpalad sa gawas sa atong nasod kung wala sila'y trabaho nga nagahulat kanila dito. Mao kini ang trabaho ug negosyo sa mga recruiter. Sila ang duulan sa mga nangitag trabahante. Unya sila pod ang mangita ug mga interesado nga motrabaho dito sa gawas. Dili man hinuon tanan moagi og recruiter kay naaman sa iuban nga didto na mismo sa kompanya mo apply. Ug ang kompanya maopoy mo pahibalo kaniya kung unsa ang mga kinahanglan nga mga dokumento para siya makalarga. Sa parte sa recruiter, mao kini siya ang mugiya sa aplikante sa pagproses sa mga papeles ug maunay muhanay sa tanan nga panginahanglan para makalarga ang tao. Pasidaan lang pud tingali nato sa tanan nga moagi og recruiter. Siguruhan ninyo nga sila masaligan ug matinabangon. Tanan mga kasabutan bahin sa salapi ug sa bayaran, klaruha pag-ayo ug ayaw pagduha-duha og pangutana kung naa kay wala nasabtan o naa kay kabalaka sa proseso. Karon, ingnon ta nga ang tao nahimo na nga opisyal nga OFW. Ang pamilya madasig na kay makalarga na ang isa kanila ug maglaom nga ang iyang kitaon didto sa gawas maoy makaahon kanila gikan sa kalisod. Pastilan pagka-excited sa tanan samtang gaandam sa iyang paglarga. Hangtod nga moabot ang panahon sa iyang biyahe. Ang tibuok pamilya ug kaparintihan mapatlod kaniya dito sa airport ug magsugod na dayon ang pag-ihap sa adlaw nga moabot ang primero nga remittance gikan sa gawas. Okay raman ang mahibilin dinhi sa ato kay igo naman sila maghulat nga ang mangga mahulog gikan sa punuan. Walay makatugkad kung unsa ang gabation sa atong OFW ug unsa ang iyang matagbuan nga mga kalisod didto sa iyang gaadtuhan. Sa paglanding pa lang sa eroplano didto sa laing nasod, samtang ang atong OFW gapamintana ug una niyang makita kung unsa kini nga lugar, magdala na kini og dakong kahinam nga naapoy dala nga kaguol. Pagtunob niya sa yuta nga dili na niya nasod nga natawhan, makabati siya diretso sa kalahian. Bisan man tinuod nga makasulti og in English ang mga tao didto, si OFW magsugod na sab og kabati ug lingwahe nga dili niya masabot. Labi na gyud kini
nga mabati sa atong mga Pinoy nga muadto sa Middle East. Ay nila masabot nga duna pa di ay dugang nga trabaho ang pagtuon sa sinultihan sa mga tao didto. Hinuon, sa unang mga pila ka bulan, ang ilang pag-adjust sa kinabuhi didto maumay magpatigbabaw. Excited pa sila ana. Lakip na niini ang pag-ila sa bagong lugar ug sa bagong kultura. Dili man si OFW mahimo nga magsalig nga nasayod siya sa tanang mga binuhatan nga pwede ug dili didto. Kinahanglan siya tudluan sa iyang mga kaubang Pinoy nga mas dugay na dito ug daghan siya angay dumdumon ug masayran. Ibabaw aning tanan ang iyang pag-adjust sab sa trabahoan, ang pagkasinati sa iyang gabuhaton, ang pag-ila sa iyang mga amo ug mga supervisor nga taga didto, ug ang iyang pagpakisama sa iyang mga kaubang Pinoy nga OFW. Okay ra ni kung naa siya sa planta nga nagtrabaho siya para sa faktorya o construction o dako nga buhatan sa negosyo. Apan sa atong mga kababayenhan nga mulangyaw kay manimpalad isip isa ka domestic helper, lain sa bang istorya. Usahay makasubo nga sabton nga dunay mga babae nga nakatiwas man unta og kolehiyo dinhi ug nagtrabaho na sa maayo unta nga pwesto. Apan kay ang panginahanglan man lagi ang mupatigbabaw, manimpalad na lang dito sa gawas isip domestic helper tungod kay mas dako ang ilang madawat nga ilang gihandom nga makatabang sa ilang pamilya. Masulod sila sa pagpanerbisyo sa isa ka pamilya isip sulugoon ug dili masayran kung unsa kabugat o kahagkap ang trabaho hangtod nga nakasugod na siya. Bisan pa kung pahibaluon siya kung unsa ang pamilya, unsa nga klase ang puloy-anan, pila ka bata ang naa sa panimalay nga iyasab nga atimanon, wala gyud siya ideya kung unsay gahulat kaniya dito hangtod nga naa na siya. Wala siya kasayuran kung unsa ang mga batasan sa iyang mga amo. Dunay mga maswerte kay maayo ug buot ug edukado ang ilang gipanarbahoan. Apan duna say uban nga nag-antos kay walay mga puangod ang iyang gisilbihan. Kapila naman kita nakadungog sa mga ngilngig nga mga istorya bahin sa mga domestic helper nga gipang priso sa ilang kwarto, ang uban gipang dapatan o gilugos ug uban nga gipatay na manggani. Hinuon dili man kini kumun pero risgo gihapon. Agi og tambag sa mga gusto nga manimpala didto sa laing nasod. Una sa tanan, ayaw kamo og sakay anang eroplano nga wala ninyo gidala ang mga importante nga numero sa telepono didto sa inyong gaadtuhan. Okay raman kanang nahibalo kamo kung unsaon pagkontak sa inyong mga pamilya nga mahibilin dinhi sa Pilipinas. Pero ang mga numero sa telepono sa mga buhatan didto sa embahada, importante kana nga naay inyo. Sa panahon nga dunay mahitabo, o bisan pa man kaha kung naalang mo'y gusto nga ipangutana bahin sa inyong kahimtang didto, maayo man kanang mahibalo ka kung kinsa ang matawagan. Ikaduha, kung pag-abot ninyo didto, pangayoon ang inyong pasaporte sa inyong amo o sa gatrabahuan o sa recruiter. Ayaw ug ayaw kini ihatag kay legal ka na nga dokumento nga kamura ang tag-iya ug walay lain. Nguingon sila nga paniguro kuno kini para dili ka muhawa og mulayas. Dili ang pagkuha sa imong pasaporte ang mogarantiya ana. Kung ang tao maayo ug ang amo maayo ang pagtratar kaniya, dili ug dili kana siya muhawa kay iya man usab nga gipaniguro ang iyang pagsustento sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas.
Kung inyong itunol ang inyong pasaporte sa laing tao, isip nga hikot kaninyo para nga dili ka mumulakaw, halos mura na ka na og kidnapping. Dumduma nga kung wala kay pasaporte, lisod kaayo nga mo pauli. Bisa naman lang gani nga mularga sa laing lugar. Kung mupalit ka og ticket sa international flight, pangayuan ka man og numero sa imong pasaporte. Ug unya dayon, dili ka makalusot sa bisan asa nga immigration kung wala sab kay pasaporte nga mapresentar. Mao nga ayaw ug ayaw gyud basta-basta lang ihatag kini. Bisan pa sa inyong recruiter, kung pugson kamo sa pagbuhi niini, tawaga ang embahada sa inyong lugar ug pangutan-a una kung unsay angay nimo buhaton. Ikatulo, unya kini tambag ra ha, pero ayaw pagpakabuta sa salapi nga imong gidahom nga madawat. Walay igo nga kwarta nga makapalit sa imong dignidad ug sa respeto. Ug walay igong kwarta nga makapalit sa imong kagawasan. Halangdon man ang tanan sakripisyo sa atong mga OFW para sa ilang pamilya. Pero dunay mga butang nga dili nato angay kalimtan, nga mas importante pa kaysa dollars. Wala namang kitay igong panahon, mao nga balikan tagihapon kini nga hisgutanan sa umalabot nga mga programa kay daghan pa kita og angay istoryahan. Hinaot nga dunay gamay nga nakatunan nato gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghunahuna og panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kaya padayon ta mga ka-Angel, diri sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sang liliyon karon mga ka-Angel, ang mga chat box, okay. Wala. Sige mga ka-Angel, dere natapos ang atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa ngalan sa kinatibuk ang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, ako yung tagapagbalita mga ka-Angel, Angel Patrol numero 1, Ryan Siricol Molo. Mansab sa tang news writer Angel Sian Sudugan. Ang ato ang program in charge Angel Rose Akiachon Didia. Mansab sa tang mga reporters Toto Samba, si Friends Lucia, Jim Marayos Ubasa. Wala na ko igong oras mga ka-Angel hangtod sa sunod gayon. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos.